estudyante! Hello, welcome sa aming podcast. Usapang cybercrime tayo. Alam niyo yung feeling na hindi na safe lahat ng ginagawa mo online? Kaya naisip namin na pag-usapan to ngayon. True, kasi halos lahat sa atin online na, no? Online nag-aaral, naglalaro, nasa social media. Pero alam niyo ba na mas delikado sa atin ito ngayon? Kaya chill lang tayo. Parang usap-usap lang. Pero sana may matutunan din kayo sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya ngayon guys, game mo ba kayo? Game na! Tara, simulan na natin. So guys, ano nga ba yung cybercrime? Ito yung mga krimen na nangyayari sa internet. Ang halimbawa na lang, ito yung mga hacking, online scams, tsaka yung mga nagsasandang leaks para makuha yung interest mo. Parang yung mga nagpapanggap na bank sa email, yung magsasabi na, uy, may problema sa account mo, click mo to. Exactly. Kaya dapat alam natin kung anong dapat natin gawin. Alam ba nagsimula to nung mas naging accessible ang internet noong 1980s? Simula pa man noon, may mga hacker na talaga. Oo nga, mas malala pa nung may mga dark web pa. Doon nila inilalagay ang mga nakon na impormasyon kagaya ng mga identities. Pero dark web, ang hirap naman imagine nun. Napaka-creepy. Oo nga, ang mas malala pa nun ay may mga simpleng taong nabibiktima. Hindi lang mga big company ang target nila. So, saan nga ba ito halos lagi nangyayari? Sa social media for sure. Kasi halos lahat ng kasi halos lang kasi halos lahat naman ng tao nandun, di ba? True. Social media, online shopping, ganoon din sa mga fake apps. Yun yung mga ginagamit nila para makapanggap. Kaya always check kung legit. Mag-ingat din tayo sa mga phishing scams. Kasi Mag-ingat din tayo sa mga phishing scams kasi halimbawa, magsasend sila sa inyo ng official looking email pero peke pala to. Kaya kung hindi natin mapapansin, boom! Nakuha na nila yung personal information natin. Eh guys, alam niyo ba yung cyberbullying o online harassment? Alas magkaparehas naman sa. Kaso mas malala nga lang yung online harassment kasi mas ginagamitan nila ito ng internet. Tapos hindi mo alam kung sino ang gumagawa dahil madalas anonymous sila. At iba pa, nagpo-post ng masasakit na salita o fake stories para sirain ka. Kahit yung mga send mo lang ng mga edited photos or kahit yung mga masasamang messages, pasok na rin dito. Kaya nga dapat maging responsible tayo at hindi natin gawing outlet para manakit ng iba. Dagdag ko lang, may isa pang type ng cybercrime. Alam niyo yung sextortion? Oh yes, alam ko yung sextortion. Ito yung mga pananakot na ikakalat yung mga photos or videos mo kapag hindi mo ginawa yung gusto nila. Kaya importante talaga, huwag tayo mag-share ng private content online. True, kaya kapag may nangyari man, dapat agad-agad natin itong sabihin sa mga authority or sa mga pamilya natin o sa mga nakakatanda sa atin kasi para maimbestigahan agad. Kaya buti na lang may mga paraan para maiwasan to. Lalong-lalo na ng mga kabataan ngayon. Kaya una, always use strong password. Huwag yung birthday nyo kasi halatang-halata na yun. Tama. Tsaka iwasan rin natin pagpipindot ng fake links. Like katulad yung mga nakita mo sa messages mo, like, uy, nanalo ka ng iPhone, ganito, ganyan. Huwag na huwag mong pipindot yan kasi obvious naman is scam yan. Mag-download na rin kayo ng antivirus software. Kahit yung free version lang para mas safe. Kaya maging maingat sa mga apps, ganoon din sa mga websites na ino-open natin. Kung alam naman natin na hindi legit or hindi siya mukhang legit, huwag na lang din natin i-open. Kaya maging maingat tayo online. Hindi lahat na nakikita natin ay totoo. Tama, huwag basta-basta mag-share ng infos. Thank you sa pakikinig sa Usapang Cybercrime. Sana maging maingat tayo lahat at sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod, paalam! Bye!